Tumigil na ako sa pag-aaral dahil naghiwalay na yung pamilya ko. Parang meron kang sense of parang uncertainty. Paano kaya? Ano kaya ang mangyayari in the future? Nang maghiwalay ang mga magulang ni Pat at mangibang bansa ang kanilang ina, siya ang tumayong gabay sa kanyang mga nakababatang kapatid. Nag-sideline siya sa iba't ibang trabaho para makatulong sa pamilya. Pag may pera, pambili kami ng isda o kung ano mang pagkain, pinaghahatian namin yung pirasong itlog. Hirap talaga. Sa gitna ng hirap at pagod sa buhay, unti-unti siyang nahulog sa bisyo hanggang sa tuluyang maligaw ng landas. Tingin ko na lang ganito na ako. Hindi ko na naiisip na makapagtapos pa ako ng pag-aaral, makapagtrabaho ba ako ng magandang trabaho. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkalugmok, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Isang paanyaya mula sa kanyang Kristiyanong kaibigan ang nagbukas ng bagong pag-asa sa kanyang buhay. Nakapakinig po ako ng salita ng Panginoon. Doon ko naisip na, ito pala yung wala ako. Naririnig mo sa mga kapitbahay mo, ay walang kwenta yan si Pat. Ayoko sa'yo. Wala ka namang pinag-aralan eh. Pero nung naranasan ko yung pagmamahal ng Diyos, talagang kahit sino ka talaga, kaya kanyang tanggapin. No, na, doon ko na, may ganun palang love. Muling nangarap si Pat at bumalik sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng Philippine Educational Placement Test o PEPT, nagkaroon siya ng pagkakataong makapagtapos ng high school at makapagkolehiyo kahit madalas maputol dahil sa kakulangan ng pera. Doon po ako pumasok sa Bible School, sa music ang major ko doon. Kasi nga mahilig ako sa music. Ang sabi ko lang, basta makapagtapos lang ako ng pag-aaral, libre dito eh. Kahit ibinigay na ni Pat ang buhay sa Panginoon, nananatili siyang nakagapos sa isang bisyo na tila mahigpit ang pagkapit sa kanya. Nagba-Bible school na ako nito. Naninigarilyo ako habang inaaral ko yung mga Bible Pero nung time na yon, may narinig ako sa radyo. Magki-Christmas kasi yun eh. Ang tanong niya, ano ang ireregalo mo sa Panginoon? Kung wala ka mang ireregalo, bakit hindi mo iregalo yung mga kahinaan mo? Nag-pray ako. Sabi ko, Lord, ito na lang ireregalo ko sa iyo, yung paninigarilyo na to. Kasi yung pag-inom nawala agad siya sa akin. Answered prayer. Parang kinabukasan, wala na akong sa panglasa ko na manigarilyo. Kahit sinubukan ko, parang ayaw ko na talaga siya. Totoo talaga yung salita niya. Kapag talagang ikinumit mo yung sarili mo sa Panginoon, you will be a new creation. Habang nagsisimula ng sariling pamilya, nakatapos si Pat ng diploma in Christian music at kalaunay nagturo ng musika. Ito ang naging daan upang makapagpatuloy siya sa kolehiyo kung saan natapos niya ang Bachelor of Secondary Education. Yung isa sa may-ari ng school na pinagtuturuan ko, sabi niya, gusto mo ba mag-aral ulit? Naisip ko mag-law school ka. Yung unang tuition mo, yung down payment, akong bahala. Hindi pa ako decided kung susunod ako, no? Nagkaroon kami ng conversation ng anak ko. Sabi ko, anak, tutulungan ka ng Lord kung ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay. Biglang akong tinanong ng anak ko. Sabi niya, paano ba gusto mo dati nung bata ka din? Nung naalala ko, nung bata ko, sabi ko, gusto ko maging lawyer. At nang makapasa sa entrance exam, buong tiyaga niyang iginapang ang kanyang pag-aaral sa law school sa edad na 44 years old. So, umpisa challenge talaga siya. Kasi nga, yung memorya mo, hindi na kasing talas ng mga kabataan. Tsaka physically din, madali ka mapagod. Actually, nasabihan pa ako ng professor dati na, Mr. Monte, baka gusto mo i-consider na lang ibang path. Baka hindi para sa'yo yung law school. Pero at the end of the day, ako naman kasi, yung iniisip ko, yung sinimulan ko, dapat tapusin ko siya. Ngunit sa nalalapit niyang pagtatapos sa law school, dumaan si Pat sa matinding pagsubok nang tamaan siya ng sakit sa baga at sumailalim sa 6 na buwang gamutan noong panahon ng pandemya.
2 months, isolate po ako. Tapos nangayayat po ako, nakaratay po ako sa higaan. Pampalipas oras ko na lang yung pakikinig sa lecture. Gusto ko na lang mag-quit na. Awa ng Diyos, kahit ganun po, na iraos ko po yung last semester na yun. Nakapasa din po ako. Sabi ko, grabe yung grace ni Lord. Kasi talagang sa sarili ko, hindi ko po talaga matatapos yun. Patuloy na naranasan ni Pat ang kabutihan ng Diyos nang siya ay gumaling bago ang bar exam. Gayunman, dahil sa kakapusan sa pera, pinili niyang mag-self-review na lamang. Nag-pray ako. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo po ako kung kalooban mo talaga to na maging abogado ako. Ipakita mo na lang sa akin, ano ba yung dapat kong pag-aralan? Iniisa-isa ko po yung mga topic. Tapos pinapag-pray ko po siya. Nung unang araw ng exam, hindi ako makapaniwala na ito yung mga pinag-aralan ko. Naging confident ako na meron akong isasagot. Makalipas ang 3 buwang paghihintay, natanggap ni Pat ang balitang siya ay nakapasa sa bar exam at ganap na siyang abogado. Sobrang saya po. Parang kasing ito yung pinaghirapan ko. Marami pong nangyaring biyaya. Mas marami ako palang pwedeng tulungan. At magagamit ko yung platform ko, especially to share the Word of God. May pagkakataon po tayong maglingkod sa Diyos sa anuman pong mga linya ng ating trabaho. Ngayon, may sarili ng law firm si Pat kasama ang kanyang asawa at patuloy silang nagbibigay ng tapat na serbisyo sa taong bayan. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ay yung gabay niya. Marami siyang taong ginamit para makarating po ako dito sa sitwasyon na to. At ngayon na meron ka na, kahit konti yan, ipanatili mo na, alalahanin, hindi mo nakuha yan sa sarili mo. Binigay yan sa iyo ng Diyos at may mga taong tumulong sa iyo. Jesus came to set us free from sin, shame, addiction, fear, and hopelessness. Maybe you feel trapped in your mistakes, your failures, or your situation. Gusto naming ipaalala sa iyo, kaibigan, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. May plano siya, may purpose siya, at may freedom na matatagpuan kay Kristo. Nakaka-bless talaga because the Bible says in John 8:36, whom the Son sets free is free indeed. Ang freedom na binibigay ni Jesus ay hindi panandalian. Ito'y freedom na nagbabago ng puso at nagbibigay ng bagong buhay. Hindi mo kailangang ayusin muna ang sarili mo bago ka lumapit sa Panginoon. Come as you are. Siya ang magbabago sa iyo. And if you want to receive Jesus Christ as your personal Savior, gusto mo bang maranasan yung tunay na kalayaan? Gusto mo bang makawala sa gapos ng kasalanan? Samahan mo kami sa panalangin ito. Say this prayer with us right now. Aming Diyos, Ama sa langit, lumalapit po ako sa inyo ngayon. Nagpapakumbaba. Binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap ko po ang libreng regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko po ang bagong simula kasama ka. Mamuhay ng may bagong pag-asa na galing sa inyo at mabuhay ng may bagong direksyon kasama ka. Lahat po ng ito ay tinatanggap ko. Kapatawaran, kaligtasan, kapayapaan na galing sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel o tumawag sa prayer center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Hindi lang problema ang mahirap takasan, kundi ang takot, sakit at mga bagay na unti-unting kumukulong sa ating puso. Pero may mabuting balita. Kay Lord, may tunay na kalayaan mula sa guilt, kawalan ng pag-asa at mga tanikalang pumipigil sa atin para maranasan ang buhay na inilaan niya. And if you are carrying a burden today,
Our prayer representatives sa CBN Asia Prayer Center are ready to stand with you in prayer and remind you of the promises of God. You may call the numbers on your screen right now, or you can also message us through the 700 Club Asia Facebook Messenger. We would love to pray for you, so please message us now. Kung nais mong mapanood ang iba't ibang kwento ng pagbabago at freedom through Christ, bisitahin ang The 700 Club Asia YouTube channel. Marami kang mapapanood na testimonies ng mga taong nakaranas ng pag-ibig, restoration at bagong simula mula sa Panginoon. Saka, you can also deepen your relationship with God through the numerous devotionals available at cbnasia.org. Or you can download the Tanglao app. It's for free sa Google Play, sa iOS, sa Spotify, Apple Podcast. Free po ito. You can let God's Word encourage you and strengthen you every day with Tanglao. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kung babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Lumaki si Rhea na may dalang galit sa puso. Hindi niya kayang magpatawad matapos maipagkait ang hustisya sa pagpaslang sa kanyang ama. 2 taong gulang lamang siya noon nang barilin at mapatay ang negosyanteng ama sa kanilang probinsya sa Iloilo. Parang nagtanong din po ako na pwede namang hanapin yung pumatay. Bakit po hindi siya hinanap? Solong pinasan ng kanyang ina ang pagtataguyod sa kanila at hindi ito naging madali. Parang hindi po talaga siya capable kasi dati sa custom ng mga Chinese, yung mga babae po kasi hindi nakakapagtapos po ng pag-aaral. Mahirap po kasi kailangan ng mother kong pagkasyahin yung salary niya sa amin in order for us to eat kung ano yung gusto namin kainin. Sa paglipas ng panahon, lalong tumindi ang puot sa puso ni Rhea. Para itong sakit na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Na-feel ko po yung oppression nung time na wala po talaga kaming magawa. Nung nawala yung father ko, inilipat talaga lahat sa uncle ko po. So siya po lahat yung nag-manage, siya po lahat talaga. Meron pong naiwan sa amin, pero in their own discretion po. Kung ano lang po yung maibigay din sa amin, kontento na po kami. Isang gabi, taong 2002, nakapanood ang nooy college student na si Rhea ng The 700 Club Asia sa telebisyon. Meron po dun sa prayer na talagang na-touch po ako, especially po sa mother ko kasi nung time na yun, na single mom siya. So may mga dinadaanan siya na yun ng episode, tapos meron ding na-oppress. So nakikita ko din po yung situation namin doon sa pinapanood ko at pinagpipray ni Peter po. Nakikita ko po yung yung presensya ng God dun sa mga taong nagte-testimony po ng goodness ng Panginoon. So doon ko po na nasabi sa sarili ko na sana ako din. Unti-unting nakilala ni Rhea ang Panginoon. Nagbigay ito sa kanya ng kapayapaan at lakas sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Doon po nagsimula yung gusto ko mag-devotion,
Gusto ko pong magbasa ng Word of God. And then, nung time na yon, nag-struggle na talaga dahil kailangan na po talagang isubmit lahat sa Panginoon. Sa paglalim ng kanyang pagkakilala sa Panginoon, natutunan ni Rhea ang konsepto ng pagbibigay sa gawain ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Dito niya sinimulan ang pagdodonate sa CBN Asia. During that time po, nasa college ako, mga 500 to 1,000 po. Nagkaroon po ako talaga ng compassionate heart dun sa mga taong walang-wala. Kasi dinaanan namin yung na-experience ko po yun eh. Naging tapat ang Diyos kay Rhea. Bumuhos ang pagpapala sa kanya at kanilang pamilya. Naniniwala ako, if you give more talaga, God will open the channel of blessings po. Will pour out all the blessings para maging blessing po tayo, maging channel of blessing po tayo sa mga tao. Kasi yung time na yun po, naging okay din po yung life namin. Nakapagtapos din po ako. And then, 2010, nagkaroon na po kami ng separate po na negosyo, yung single proprietor na po. Bunga ng kanyang paglago sa Diyos, buong pagpapakumbaba niyang binuksan sa Panginoon ang kanyang puso at humingi ng tawad sa pagkimkim ng galit sa mahabang panahon. Kasabay nito, unti-unting naglaho sa kanyang puso ang galit sa mga taong nakasakit sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa ngayon po, wala na po talaga akong makita sa heart ko na meron pang unforgiveness. Wala na talaga. God really wipes it all. Ngayon abala si Rhea sa pagmamanage ng kanilang sariling negosyo. Nag-aaral rin siya ngayon ng abogasya. Sa bawat pagsubok na dumating, kanya itong hinaharap ng buong tapang at puno ng pananampalataya sa Panginoon. Apart from the Lord, I am nothing po. Wala talaga. So nagpapasalamat ako unang-una po sa saving grace ng Panginoon. Dahil kung wala po sa Kanya, hindi ko rin po alam kung nasaan ako ngayon. Kaya lahat po ito para sa Panginoon. May mga sugat na hindi nakikita ng mata, Joyce. Minsan matagal na pala tayong may dinadalang pain, disappointment, o unforgiveness na tahimik na nagpapabigat sa puso natin. At habang tumatagal, akala natin normal na lang ang buhay na may galit, lungkot, o pakiramdam na nag-iisa tayo. Oo nga, that's so natural. You know, we feel that way. Pero God does not intend for us to live imprisoned by bitterness and pain. Hindi niya plan yan. Kapag kinimkim natin ang hurt, ang pain na yan, unti-unti nitong ninanakaw yung ating peace, joy, and even our ability to see God moving in our lives. Parang nagiging blind tayo, yung spirit natin hindi na nakakakita. At minsan, ang healing hindi agad nagsisimula sa pagbabago ng ating sitwasyon. Nagsisimula ito kapag pinili nating isuko kay Lord yung mga bagay na matagal na nating kinakapitan, mga sama ng loob at sugat ng kahapon. Because the truth is, even in seasons when we feel abandoned, God is present. Yes, He is always present. Kapag pakiramdam mo na nag-iisa ka or you're alone, remember that the Lord sees every silent prayer and every hidden pain in your heart. Kaya niyang palitan ang bitterness ng peace, ang emptiness ng hope, at ang brokenness ng healing. Kapag binuksan natin ang puso natin sa Kanya, doon nagsisimula ang restoration. Maybe you're emotionally exhausted. Maybe you've been carrying a lot of pains in your heart for many years. Hurt from your family, rejection, betrayal, or loss. Gusto po naming malaman ninyo na God desires for you to be healed right now. Hindi lang physically, kundi pati emotionally at spiritually. Kasi po the Lord is close to the brokenhearted. It's written in the Bible. At walang sugat na sobrang lalim para hindi niya kayang pagalingin. And we want to pray for you right now. Lord God, I just lift up all these broken-hearted people.
Remind them that you, Lord God, are so close to them. You are a breath away. You are just a prayer away. You are just a yes away. So right now, I just want you to say, yes, Lord. Just say it in your heart. Yes, Lord, I believe that you will heal me. I believe that you will free me from my past. I believe that whatever sickness I am going through, physical sickness, mental sickness, emotional pain, you will free me as I keep on opening my eyes and looking at you and only you. And I feel that there are people right now who are watching. They have great financial difficulty. The country has been going through a lot of financial difficulty at merong mga nanunood ngayon na medyo kapit patalim na. But you know what? The Lord God has plans for you. He has great plans for you. So whatever bad thoughts you have, whatever bad plans you have, tigil mo na yan, itabi mo yan. Open your eyes to the plans that the Lord has for you. He is knocking on your heart. He is calling your attention. So whatever these plans are, set them aside, and your only plan should be Jesus. Amen. And there are, parents struggling to survive and support their family members. If you are a dad, a mom, a single dad, remember this from God's Word. You are never alone. He will never leave you nor forsake you. So right now, we are praying for provision for every parent that they can continue to support their family through the power and grace of God. You are loved. You are seen. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Whatever it is you're facing, uncertainty, pressure, fear, you can declare, kay Lord, sure ka. When you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you. Receive encouragement sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Scan the QR code to donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka. Be a CBN Asia partner today. Nang hagupitin ng bagyong Aghon ang munisipyo ng Mauban sa Quezon Province, maraming bahay at buhay ang apektado dahil sa hindi inaasahang pagtaas ng tubig baha. Isa na rito si Nanay Natividad, 67 taong gulang, na ang kinabubuhay ay pagbabalot. Tahanging haligi na lang ng kanilang tahanan ang naiwan. Sa pagnanais ni Nanay Natividad na muling mapatayo ang kanyang tirahan, ay naglibot-libot siya dala ang litrato ng kanyang bahay na nagiba. Ito ang napansin ni Maribel. Nakita ko si Nanay. Nagbubukas kasi ako ng tindahan sa palengke. Pagbukas ko ng tindahan sa palengke, dumaan siya. Sabi ko, Mother, saan ang punta mo? Ay, dala-dala niya po yung picture. Sabi ko, ano po yan? Ay, yung bahay daw po niya ay nagiba. Wala mong sa aming tutulong. Siya ka mag-anakan ko, yayo. Di man ako tinulungan. Dala ng awa at malasakit, idinulog ni Maribel ang sitwasyon ni Nanay Natividad sa Operation Blessing nang pumunta ito sa kanilang lugar. Binigyan si Nanay Natividad ng mga materyales na magagamit sa pagpapatayo ng kanyang bahay. Sa tulong ng mga kapitbahay ni Nanay Natividad ay muling nabuo ang kanyang bahay na nagiba. Kaya thankful kami sa Operation Blessing dahil ginamit po kayo ng sobra sa mga taong higit na nangangailangan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa kung paano maitatayong muli ang tahanan,
tinugunan ng Diyos ang matinding pangangailangan ni Nanay Natividad. Dahil sa tapat na suporta ng ating mga partners sa gawain ng Diyos sa CBN Asia, na ipadarama natin ang pagmamahal ng Diyos sa mga kababayan nating nahaharap sa matinding pagsubok. The work of Operation Blessing is so important. Through disaster response and rehabilitation efforts, maraming buhay ang nabibigyan ng panibagong pagkakataon para magsimula muli. Hindi lang ito tungkol sa pag-rebuild ng bahay, ito'y pagre-restore ng dignity, hope at faith ng mga taong nasalanta. At maaari kang maging bahagi ng pagbabagong ito sa pamamagitan ng inyong pagbibigay sa CBN Asia na tutulungan natin ang Operation Blessing na maabot ang mas marami pang pamilya na nangangailangan ng tulong sa panahon ng sakuna at krisis. Maaaring ang simpleng donation mo ang maging daan para may isang Nanay Natividad na muling magkaroon ng tahanan, pag-asa at lakas ng loob na magpatuloy. Kaya, scan the CBN Asia QR code or visit cbnasia.com/give. You can also call the numbers on your screen to know how you can give. In our Push Pilipinas segment, we will take this time to pray for our whole country, specifically for our economy and our government leaders. Eric, would you like to start? Yes, I would love to pray for our country, the Philippines. Father God, we are praying for breakthroughs upon breakthroughs for the Philippine economy. Palayain niyo po, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas sa gapos ng kahirapan. Ang tunay na pag-unlad, ang tunay na kalayaan mula sa kahirapan ay nanggagaling lamang sa aming Diyos. Ito ay hinihingi namin sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And I also want to pray for our government leaders. Lord God, you see them. You have the power. Please arrest the hearts of our government leaders. Teach them to humble themselves. Teach them to look upon you. Teach them to know your law, that your law is above any other type of man-made law. Bless our leaders, Lord God. And if there is any corruption in their hearts, kayo po ang sagot dyan. It is your love and your grace that will heal them of whatever it is that is dark in their hearts. Please heal our government leaders in the name of Jesus. Patuloy nating buksan ang ating puso sa Kanya dahil madalas sa mga panahong akala natin wasak na ang lahat, doon pala nagsisimula ang magandang plano ng Diyos para sa atin. And as we end tonight, we leave you with this beautiful reminder from Galatians 5:1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Tandaan mo, hindi ka itinadhana ng Panginoon para manatiling bihag ng iyong masaklap na sitwasyon. May Diyos na kayang magpalaya at magbigay ng bagong direksyon sa buhay mo. Amen and amen. See you again tomorrow. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless you always. Sa isang bansang ipinaglalaban ng kalayaan, may mas malalim na tanong. Tayo nga ba ay tunay na malaya? Dahil ang kalayaan hindi lang tungkol sa kasaysayan, kundi tungkol sa kalagayan ng ating mga puso. Kalayaan sa takot, kalayaan sa pagkakasala, kalayaan sa nakaraan. Dito lang sa The 700 Club Asia, Biyernes alas 12 ng gabi sa GMA.